Good day mga ka-budget. Ayan, so kung kayo ay naghahanap ng budget na gravel bike, so meron akong dalawang i-offer sa inyo. Ito si Beta Half Moon at si Crosstop Bento. Ayan, so meron din nag-comment sa akin kung pwede ko ba daw i-comparison itong dalawang budget na gravel bike natin sa market. Ayan, so sige, from now, so meron tayong dalawang gravel bike na nakikita. So specs by specs natin, then i-comparison natin kung saan yung sa dalawa yung mas sulit at mas maganda. Okay, so pero kung lahat, bago ang lahat, please like and subscribe. Good day mga ka-budget. Ayan, so kung mapapansin nyo sa inyong harapan, ayan yung dalawang gravel bike na mabenta sa market. Ito si Crosstop Bento and Beta Half Moon Quincenas Katapusan. Keeper edition po ito mga ka-budget. So yan, so umpisa na natin i-bike check yung dalawang gravel bike na to mga ka-budget. So umpisan ko muna dito kay Beta Half Moon. Ayan, so si Beta Half Moon natin, ayan, may tape pa yan, so tatanggalin na rin natin para mas makita nyo yung actual na design. Ayan, okay, yan si Beta Half Moon natin, gravel bike ay alloy. Then size 46, top tube 56 mga ka-budget. Ayan, so smooth weld. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa kanyang top tube, dito nakalagay yung keeper edition nya mga ka-budget. So dito naman sa gilid ng kanyang top tube, dito nakalagay yung Half Moon. Then Supreme Perfection dito sa taas. Ayan, so dito yung frame nito, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, mula dito malaki siya papunta dito, palitan. Ayan, slim siya dito mga ka-budget. Seat post nito ay size 27.2, quick release na rin po yan, alloy na po ito mga ka-budget. Then saddle nito, ayan, Beta brand. So balik tayo dito sa kanyang frame, no? So yung frame nito ay size 46, ayan, 17.5 mga ka-budget. So alloy po yan, 6061 Beta series. Okay, sa kanya namang down tube, dito nakalagay yung kanyang Beta na brand. So dito naman tayo sa drivetrain nya. So clamp type na FD nito ay Ignite. So Sensa Ignite, yung RD nito ay Ignite din. Cassette type, nakatubay, 9 speed. Ito ay seal bearing, 3452 yung kanyang crank, no. Ito ay alloy mga ka-budget, square type. So yan, kanya namang rim ay alloy na rin, Beta ang brand. Gulong na ginamit sa kanya ay Compass 700 by 45C. Ayan, so gamol yung design nito mga ka-budget. Sa head tube naman, ito dito yung logo nya na Beta. Then ito ay non-tapered, no. Ayan yung sukat nya, non-tapered mga ka-budget. Fork naman na ginamit dito ay steel o yung bakal pa mga ka-budget. Hub nito quick release, ball bearing pa. Then quick release naman yan mga ka-budget. Yung STI nito ay Ignite, so 9 speed yan. Ito yung shifting nya mga ka-budget. Drop bar nya Flare series, ito ay naka-aero na rin. Yung preno nito mga ka-budget ay Bosul. Ayan, so ito po ay hydraulic na mga ka-budget. Yung pinaka-preno nito, yung caliper na brake nito ay hydraulic, pero ang humihila pa rin sa kanya ay itong cable mga ka-budget. Sa sprocket nito ay 11 to 40 teeth mga ka-budget. Then ito ay cassette type na rin yung kanyang hub. So dito naman tayo kay Crosstop Bento mga ka-budget. Ayan, si Crosstop Bento natin ay gravel bike, size 49, alloy yung kanyang frame. Top tube nito ay 54 Bento. Yan, kung mapapansin nyo dito sa kanyang top tube, dito yung warning sign, dito yung number 3. Ayan, so dito yung frame nito mga ka-budget, smooth weld, 6061 alloy material. So yung color nito napakaangas, no, glossy mga ka-budget, glossy green, no, mint green. Tapos yung port nito ay kulay orange, no. Alloy na rin to mga ka-budget yung kanyang fork. Ayan, yung kanyang set tube naman, head tube nito, ayan, dito nakalagay yung kanyang logo na Crosta. Ito ay Rhino mga ka-budget. Then ito naman fork, alloy na. So seat post nito ay hindi clamp type, ay sorry, bolt type mga ka-budget. So kailangan mo siya ng Allen wrench para ma-open mo yan mga ka-budget. So alloy po ito. Saddle nito ay Crosta na rin po yung brand, no, mga ka-budget. Ayan.
Okay, dito naman tayo sa kanyang drivetrain, no? Ayan. So dito, yung kanyang FD ay naka-brace on, mga kabudget. Ayan, brace on, ignite. So 9-speed po ito, mga kabudget. FD and RD nito ay sense sa ignite. So yan po ay 9-speed, mga kabudget. Yung crank naman ito ay Halotech na. Yan, kung mapapansin nyo. Ayan, may lagusan yan sa kabila, no? Kitang-kita, no? Then ito, 34 to 50 teeth. Ayan, so Halotech. Yung Solein ang ginamit nito, yung kanyang crank arm, no? Ayan, crank niya mismo, Solein brand. Ayan, dito 34, 50 teeth, BCD 110mm. Dito naman sa chain nito, ayan, so chain nito ay stock lang din, no? 9 speed. Sa sprocket naman ito, ayan, cassette type 11 to 28 teeth. Yung hub nito ay alloy na, din ito ay seal bearing, mga kabudget. Rim naman ito, Crosta din ang brand. Yung kanyang gulong ay gravel bike, size 700 by 40C, mga kabudget. Ayan, so dito sa dalawa, ayan, so tapos tayo dito, no? So dito sa kanyang head tube, tapered, alloy ng kanyang fork, sense sa ignite ang kanyang shifter. Drop bar nito ay naka-aero na. Ayan, so parehas na maangas, no? Ito si Crosta, once again, ito si Crosta alloy frame, seat post, stem, drop bar, fork, hub, then seal bearing na yan. Ito naka 2x9 speed sense sa ignite. Ito ay 34, 50 teeth, naka Halotech. Ito ay 11 to 20 teeth, cassette type na rin yan, mga kabad. Ito naman si Beta Half Moon, gravel bike natin, alloy frame, seat post, stem, drop bar, naka-aero na rin yan. Fork nito ay bakal, alloy na rin yung kanyang hub. Then yung preno nito ay hydraulic na. Ayan, dito sense ignite din yung kanya STI, so 9 speed. So presyo nito ni Beta Half Moon natin, mga kabudget, ay 13,500. Sa cash pick up, no previous, 12,700. So presyo na lang natin siya sa mismong SRP nya. So si Crosta naman, Bento gravel bike natin ay 14,800. So yung difference lang din naman nila ay okay, sa presyo nito, ayan ay 14,800. Ito ay 13,500. Ayan, so difference ng dalawa ay 1,300 pesos lang, mga kabudget. Pero okay, so sa dalawa, kung saan sa dalawa yung mas sulit para sa akin sa dalawa, no? So dito comparison muna natin. Si Crosta Bento alloy frame, so pares lang din silang alloy frame, size 46. Ito size 49. Sa top tube naman niya pares lang din naman kahaba yan. Seat post naman niya, ito ay alloy quick release. Ito ay alloy bolt type, mga kabudget. Sa stem naman ito, ayan, Beta ang brand, alloy na rin yan, medyo maiksi. Yan, dito naman alloy din yan, Crosta ang brand, no? Sa head tube naman, head tube nito ay tapered, ito ay non-tapered. Sa fork, ito ay bakal, ito ay alloy. Okay, sa drop bar naman nito, ayan, so aero na rin yung drop bar na, sa bar tip nya maganda. Dito naman kay Beta, drop bar nya naka-aero, player series, maganda din yung bar tape nito. Sa STI, para silang ignite. Then dito sa hub nito, yan, ito yung hub nito ay alloy, ball bearing, quick release yung harap tsaka likurang gulong. Ito naman yung hub naman nito ay alloy din, sealed bearing na to, mga kabudget. Sa rim naman, sa rim nito ay alloy, so same lang din sila ng alloy. Sa kanyang gulong 700 by 45C, ito ay 700 by 40C, naka-press na valve, ito naka-straighter pa. Ayan, so dito naman tayo sa kanyang drivetrain. So ito, square type 3452. Then alloy na rin po yung kanyang crank. Ayan, sealed bearing, square type 11 to 40 teeth. Yung kanyang sprocket, cassette type. Dito naman yung kanyang crank ay Halotech na 3450. BCD nya 110. Alloy na rin po ito. Dito sa kanyang sprocket ay 11 to 28 teeth. Yung sprocket ito ay pang road bike din, 28 teeth. So mas malaki lang ito. Sa FD naman ito ay clamp type, ito ay brace on, mga kabudget. Okay, so sa presyo kanina nasabi ko saan sa dalawa yung masulit na ako. May budget ka naman, mga kabudget, so dito tayo kay Crosta Bento. So mas malaki ang advantage nito
versus dun sa specs nito mga kabudget. Pero 1,300 difference, no? 14.8, 13.5 mga kabudget. Ito, kung titignan mo siya, gravel na gravel talaga yung itsura nito mga kabudget. Yan. So tapered na rin yan. Alin yung fork, halos wala ka na rin namang i-upgrade dyan mga kabudget. Naka-Halotech. Alin na po lahat yan. Ka-brace on, Halotech. 9-speed, cassette type, seal bearing. Yung kanyang hub, no? Ayan. So 11 to 20 teeth, nasa sa inyo kung gusto nyo siyang dagdagan, palakihin itong sprocket nito. Kasi ito, stock nito ay 11 to 40 teeth. Yan. Yung advantage lang nito ni Beta Half Moon ay ito, hydraulic. Yung dito niya mga ka-budget. Ito yung mismong hydraulic ng kanyang ampere. Pero hinihila pa rin siya ni mechanical. Ayan. Itong cable na to. So yan yung advantage ito ni Beta Half Moon. Ito naman si Crosta. So napakaraming advantage ito mga ka-budget. Kung may budget kayo, 14,800. Palagi ko, sulit na kayo dito mga ka-budget. So in my opinion, Crosta Bento ang mas maganda compare mo kay Beta Half Moon. Pero kung ito lang ang budget mo, 13,500, maangas na rin to mga ka-budget. Pero kung may konting dagdag ka, dito ka na kay Crosta Bento. Okay mga ka-budget, ayan, so natapos na tayo comparison itong dalawang gravel bike o yung dalawang budget na gravel bike na mabenta sa market. Okay, so meron akong ang napili. Siyempre ito in my opinion lang din naman sa dalawa. So ito pipiliin ko si Crosta Bento gravel bike, no? Kasi feeling ko sa kanya napakaangas niya na talaga ng forma niya. Gravel na gravel kung unang tingin mga ka-budget. Pero syempre si Beta Half Moon natin, napakaganda rin yan. So matagal na rin na brand natin yan. Pero yan po ay sulit na. Marami na rin pong gumagamit ng Beta Half Moon. So far, so good. Ayan, so maganda rin naman siya. Pero ito kasi bagong labas, syempre maganda siya sa mukha, maganda rin ang forma niya, maganda siya sa market, maganda. Okay, so yan po. Comment down below kung saan sa dalawa yung gusto natin. Thank you and God bless.